Ako si Colonel Eulalio B. Albesa Jr. ODAS 104441. Philippine Army retired. A member of the Scout Ranger Class 16-73. Yun yung ako'y na-assign sa 15th Infantry Battalion as a platoon leader of the 1st Platoon Alpha Company. That time under Colonel Pedro Villalon. And we were operating in Hulu-Sulu. Yung kalaban. That time our enemy was the Moro National Liberation Front under Norme Suari. Yan talaga ang panahon na hindi ko makalimutan dahil ang 15th Infantry Battalion pinadala doon sa Hulu dahil bago lang nasunog ang entire town of Hulu. So, sinunog ng mga MNLF. So yun yung background nila. Oh. So, kami, nag-reinforce kami sa mga units na nandoon. Nandoon yung 18th IB, kami, at saka iba pang units. So, our mission there was to augment the forces there operating in Hulu because the enemy was really already overwhelming the time. No? Kaya nga, inatake niya lang municipality Hulu, sinunog nila, maraming namatay, kaya napunta kami doon para i-eject ang kalaban from the main town itself. So, yun ang experience ko na hindi ko makalimutan dahil on the third day of our arrival there, we conducted an offensive operation. Sa mismong taon. Sa mismong town mismo, sa Hulu. So, early in the morning, I was the platoon leader of the Alpha Company. That was March 10, 1974. We were moving towards Mount Matangis. And before reaching that Mount Matangis, we have to pass Barangay Buanza, Hulu. So by foot. Yeah, we were on offensive operation, so we were on foot that time. And during the operation, I was tasked by the battalion commander himself, who called me up when we were already at the foot of Mount Matangis approaching Buanza. He told me, Colonel Villalon, Alpha 1, that was my code sign, my call sign. Alpha 1, you better check the upper portion of Buanza because I can see a lot of people moving up there. I was the one being tasked among all the platoons that were operating the Alpha Company, Bravo Company, and Charlie. So, I had to follow the order of the battalion commander himself. So, I gathered my men. Then, we were moving upward towards Buanza proper. Mataas yun, sir. Hindi naman gaano mataas ang aming inakyat. Pero pagdating ko doon sa malapit na sa sentro ng Buanza, napansin ko na mayroong clearing doon na na magandang daanan talaga. Clearing na yung parang may daan, may daan ba? Siguro nag-expect yung kalaban na doon kami dadaan.
So, I thought, nga sabi ko, baka kuan ito, entrapment ito. So, instead of passing the clearing, I choose to pass the other way around in climbing towards Mount. Buwansa proper. Buwansa proper. Yun pala, doon pala nakaumang yung dalawang machine gun ng kalaban, yung mga MNLF. So we managed to avoid the direction of their Sector machine gun fire. So machine gun fire sector. So doon kami dumaan sa taas. Tapos umakyat kami doon, hindi napansin ng kalaban. Anong ganyo? Ang approach namin is from mga almost 9 o'clock na. In the morning. In the morning, almost 9 o'clock na. So, dahil mahirap yung dinaanan namin, sabi ko sa mga bata, pwede iwanan yung mga mabibigat na dala. Including Oo. Including yung mga packs natin. Pero you bring your firearms, siyempre. Yung lahat ng kailangan na kuan. Kumbaga nag-declare ka na rock plant. Oo. Rock plant na yung... Iraq plan na yung mga gamit na muna. Then, akit kami kay mahirap mandanan. Yun. Nakarating kami sa daan na, sa taas na hindi napansin ng kalaban. Ngayon, nung nasa taas na kami, alam mo yung mga tawang ko noon, combined mayroong regular, enlisted personnel at saka mga trainees pa. Because that was 1974. Oh. So, alam mo naman yung mga trainees, pagdating doon sa taas, dahil matagal na kaming hindi nakakain ng hot meal, Puro na. mayroong dumaan na matabang kambing. Matabang kambing ba? Alam mo na yung mga trainees. Sus, inupakan man yung kambing. Di, tumba yung kambing. Putok. Putok, isang putok lang. Doon napansin ang kalaban. May kalaban na sila doon sa bandang likuran nila. Kaya, nag-response yung kalaban, hinarap kami, binugan na kami ng mga firepower nila. Compromise kayo. O, nag-compromise kami. So, wala nang nagawa. Ganti din kami ng maputok. Fire. Oh, rito nag-fire kami. Anyway, nakaposisyon naman kami. Ngayon, hindi namin alam na may mga snipers pala sa taas. Nakaposisyon. Oo, nakaposisyon. Oo. Ano yun? Well, nila yun talaga, stronghold nila yun. Dahil napansin namin na maraming mga bunkers na, doon sa taas. Sila rin, nakaposisyon din doon sa ibang side. Hindi sila wala sila nag-expect na doon kami dadaan sa kanilang bandang kanan. Doon yung focus nila. Oh, ang focus nila yung mayroong clearing doon, na may open terrain na pwede kaming dumaan doon. Pero hindi man kami dumaan. Kaya doon nag-umpisa ang putukan. Dahil sa Oo. Dahil sa kambing. isang kambing na yun na, ayan na. Napatay nga yung kambing pero na-compromise naman kami. So, doon, grabe na putukan. Nagsimula ang putukan mga 9:30. Mga 9:30 na. Paano mo? Ngayon, napansin ko yung mga bata namin, yung mga bata ko, may mga may mga tama na. Sabi ko, kusang. Ang ginawa pala ng kalaban pag nagkaroon ng frontal fight, frontal putukan, saka yung bumabanat yung kanilang sniper. So, gumanti kami ng firepower. Ngayon, nagkuhan man. Sabi ng mga bata ko, sir, may sniper dahil napansin ko, nung ako'y nakakubel sa isang kahoy, may putok dito sa tagiliran ko. Yung lupa pa na tumatalsik. Sabi ko talaga, umikot ako. Pumunta sa kabila ng Side. kahoy. Oh, sinundan man ng fire. So tinamaan yung kuwang ko. Itong right foot ko.
right foot ko. So yun, na-wounded ako. Tapos, nakatawag na ako ng kuan, reinforcement. Plus, mortar fire. Mortar fire. Yun. Binumba na yung kuan. Mabilis, sir. Mabilis yung Oo. indirect fire. Oo. Mabilis naman yung kuan, yung respawn ng kuan. Mortar section. So, binumba na nila ng kuan, mortar fires. Ngayon, siyempre, tumawag na rin ko ng reinforcement. Ngayon, dumating si, mga bandang, alas 3 ng hapon. Ha? Tingsi. Continuous ang laban namin. Dumating yung reinforcement, si Lieutenant Yap. Lieutenant Yap ang platoon leader ng second platoon. Kaya ako man ang first platoon leader. So, patras na ako. Saka, nandiyan naman si Lieutenant Yap, sinabi ko, buddy, ikaw na munang bahala dito sa posisyon nito dahil marami na akong casualty. Oh, Anim ang patay, tapos 7 ang wounded. sa'yo. Oo. Ako, at saka yung radyo man, mismo, wounded. Dalawa kayo. Oo, dalawa kami. Oo. Ang tama niya, true and true dito. Sa likod. Dito sa Bitoka. Dito sa Tagiliran. Oo. Tagiliran. So, ang ginawa ko, sabi ko, iwan mo ng radyo. Huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan. So, dinala ko yung aking radyo man. Pagulong kami, pababa. Anyway, dumating naman yung reinforcement na si Lieutenant Yap. So, yun, pagulong-gulong kami. Pero hinahabol pa rin kami ng putok ng kalaban. Parang, tapos nyo, sir, logi kayo talaga. Hindi naman sa tinatawag na lugi dahil nandun kami sa taas eh. So, may equal footing na kami. Kaya lang, nadadali kami sa mga snipers. Ang snipers talaga ang nakadali sa amin. Yung mga namatay sa tropa ko. Pero doon time na wala pang reinforcement, may patay na sa kasama. May patay na sa kasama. Hindi pa naman. Oo, may mga namatay na. Kaya nga, tumawag ako ng reinforcement. Ano ubos? Mauubos kayo yung time. Yung time na yun. Yung assessment ko, maubos kami talaga kung walang reinforcement. Mabuti na lang, dumating yung reinforcement, pagkatapos, yung bombardment ng mortar fires, nandun na. Yun ang naka-cover ng trupa para mag-advance sila. Yun. Pagulong-gulong kami doon sa baba hanggang dumating kami sa lower ground. Saka naman mga after several minutes, dumating yung ating military ambulance. Yung ating mini cruiser noon, kung matandaan mo. Kaya niya. Doon, siya ang nag-rescue sa amin. Pero yung mga patay nandun pa sa taas. Pati yung radyoman ko. Yung iba na wounded, mabuti at nakaligtas sila. Nakasunod rin sila. Yan. So, ayun. 7 ang wounded. Tapos, I lost 6 men that time. Gano'n? Pero, sa eventual operations, na dismantle namin yung kampo talaga ng kalaban ng MNLF. So na-occupy namin yung kuan doon, pero wala na ako doon. Yung mga kasama ko na, mga kasama ko na ang nagkuan doon. So, dinala kami sa hospital, doon sa downtown Hulo. Pagkatapos, inilipat kami sa Zamboanga, then from Zamboanga, inilipat kami sa Port Bonifacio, Manila na. Bilang isang platoon leader that time, sir, gaano kahirap yun, sir, na mamatayan ka ng tropa sa ganong sitwasyon? Napakahirap talaga. Napakahirap talaga. Ang aking pakiramdam doon talagang, siyempre, naawa ko sa mga bata ko. Dahil mga bata pa yun.
Ganyan ang sentiments na feel ko that time. Go. Wounded ako. So, wala na, hindi na ako gaano makagalaw. So, mabuti na lang at dumating yung aming military ambulance. Galing din sa unit namin. Yun ang nakapag-save sa amin. Habang yung mga kasamahan namin, tuloy-tuloy yung operation nila hanggang sa matapol down nila ang kampo ng MNLF that time. More or less, sir, gaano karami kami na-engage nyo nung time? That time siguro, sabihin mo, hindi lang 100. So, grabe talaga. So, grabe talaga. Dahil yung upper portion ng Buwansa doon, occupied nila eh. Occupied nila. So, sa tulong ng ating fire support, na-neutralize talaga sila. Yun. So, grabe. Oo. Ba't yun, sir, yung On the spot yung 6. 7 kaming wounded na, ayun, dinala sa Fort Bonifacio Hospital. Pagkatapos gano'n, nandoon si binisita kami ni Commanding General Sagala sa hospital. Mayroon pa kaming litrato ni kung if you want to know. Ayan. Pumunta pa si President Marcos at si First Lady. Ayan. Ano yan, sir? Yung wounded personal leader na, ayun. First lady. Si First Lady. Saka si President Marcos ang nag-award yan sa akin. Yung time na yun, sir, kung may lesson learned ka, di ba natin, ano yun? Sa pangyayari. Lessons learned. Ang isang lessons learned doon na yung pag-iwas sa madaling daanan talagang nakakabuti sa trupa. Kaya kung hindi kami dumaan doon sa mahirap, palagay ko ubos kami. Tapos another important lesson is yung ating discipline ng ating kasamahan talaga. Dahil alam mo, mga bata pa yun, mga trainees pa. So, madali silang sa temptation. They could easily succumb to temptation. So, yun ang isang lessons doon na nakuha ko na ang secrecy of the operation was compromised because of one behavior. Kasi yung training that time, sir, is you need to undergo real operation, sir, compared ngayon. Tama. Yung mga training. Oo, yung trains nung araw talagang dinideploy sila for combat operations na eh. Unlike ngayon, hindi na allowed. Our forces at time were composed of regulars and trainees and draftees. Yan, that was 1974. So, yun. Yun ang experience na hindi ko makakalimutan. Ang isa pa, nung gumaling ako sa ospital, nag-volunteer agad ako na I have to go back. Bumawi. Para makabawi sa trupa. Nandun yung nagpiling mga sa mga bata ko na kailangan makaganti rin sila eh. So I went back to 15th IB again to Hulo. Pero nandun na sila sa Doon na sila sa after Buwansa na ang unit namin. Then from there, nagkaroon ng lull dahil nakuha naman ng kalaban na neutralize na secure na namin ang town of Hulu. Mayroon na kaming advice na naman na pupunta sa Cotabato. May order na naman. Punta kami ng Cotabato dahil ang 21st Infantry Battalion na wipe out doon sa river ng Cotabato.
Nung near Cotabato. Oh. Kaya, doon, pinatawag ang 15th Infantry Battalion para kami mag-reinforce. Imagine almost 3 companies of the 21st Infantry Battalion na wipe out. Doon, dumaan sila sa, dumaan sila sa river. Was. No. The river near Cotabato. Iba yung ligwasan. The river going to Datupiang from Cotabato. So, During that time, ano na yung position mo that time? Nung bumalik ka? I'm still the platoon leader. Dahil yung pumalit sa akin na platoon leader, while they were also operating in Hulu, namatay din. Namatay. So, bumalik ako, ha? Namatay doon. Oo, namatay sa combat. Sa combat din. In one of the encounters. Oo. Napuruan siya. So, namatay siya. Ako naman ang bumalik doon para palitan siya. Ganun ang nangyari. Yun. Nung nasa Kakarbinduruan kami, Cotabato. Ito, si Ranger Roger Compra, kasama ko yan dahil isang team ang nakaugmin sa amin noon. Isang team rin ng Ranger under ni Sergeant Roas the time. That was already 1975. Ano na? Bago kami nakarating doon, ang hirap ng dinaanan namin dahil marami kaming mga small creeks na dinaanan na hindi madaanan. So we have to swim, no? Para lang makatawid. So, nung nandoon na kami sa area, wala, basang-basa kami lahat. Ako pa rin ang platoon leader. Nasain sa platoon ko. Still, MNL pa rin. Muro National Liberation Front pa rin sa Cotabato. Yan. Doon, dumating kami, hapon na. Mga alas 5:30 na. So, medyo makulimlim na. Ilang platon dala mo, sir? That time? Isang platon. Isang platon lang. Isang platon, oh. Isang platon, oh. Kasama rin yung ibang platon na kasama sa operations. Ngayon, ang ginawa namin, doon kami nag-rest sa alam mo yung rice paddy? Alam mo, yung rice paddy ba? Doon kami nag-rest para mayroon kaming cover. Bandang alas 5 ng madaling araw, inatak kami ng mga MNL forces. Inatak kami. 2 machine gun. Scissor firing. Sabi ko sa mga bata ko, just take over. Take over. Madaling araw yan. Tapos while I was contacting the rear doon sa Awang, dahil nandun yung ating 105 for fire support. Artillery support. Yun. Dahil maroon naman akong in night before that, nagkaroon ako ng fire registration sa artillery. Ibig sabihin, mayroong reference 1, reference 2, and reference 3. So, madali na lang pag-request ng fire support sa artillery dahil nag-conduct naman sila ng yun nga, registration fire. Sabi ko from fire registration number 1, drop 800 o left 400. Yun. Tapos hanggang sa dumating sa punto na I had to call for a close fire. 50 meters. Umikit na. Oo. Fire for effect. Platoon 2 rounds. So doon bumagsak yung artillery fire sa harap namin.
50 meters lang kaya yung yung shells, yung mga splinters ng Ramdam nyo. humahaging doon sa taas namin. Yun. Tinamaan yung kwan. Yung mga grupa ng kalaban. Doon sumisigaw sila. Sabi nila sa amin, mga sundalo, bakit kayo nandito? Sa amin itong lugar na ito. Wala kayong karapatan na pumunta dito. Sabi ng kwan, mga kalaban. Yung pala, marami nang tinamaan doon sa kalaban nila. Ngayon, pagdating ng alas 6, ang kalaban nag-attack talaga sa amin. Gumapang ng palapit sa amin. Kaya pag tindig nila, yung mga bata ko na naka-brief lang dahil wala, basang-basa eh. Pero nandyan yung bandoler, nandyan yung mga baril na mga garan na matapang sa kanila. Siguro siya ang komando doon sa trupa nila. Kaya lumapit siya sa amin. Ngayon, nakita ko man na parang panghaw ng submarino yung master ng baril niya. Nakita ko moving towards us. Ano kalayo yung instansya? Ang distansya nun mga siguro mga 40 meters. Mga 40 meters. Gumapang. So nakita ko, gumapang man. Sabi ko kay Boots, doon ka sa kaliwa. Ikaw Pangi, doon ka sa kanan. Makikita mo yung papalapit na kalaban natin? Lapitan nyo. Tapos I will give you support. Anong support? Ang support na binigay ko yung fire ng M79. Kasi hindi ba siya matamaan? Hindi man. So at least ma-disturb siya. Hindi siya titingala o makapag-posisyon pa. Kaya hindi siya nakakuan doon. Hindi siya nakatindig. Nakalapit si Boots, nakalapit si Pangi. Yung binira nila hanggang sa maturas talaga. Lumapit sa amin eh. Kaya yun ang last na namatay sa kanila. Noon pagkatapos noon, wala na, tumahimik na yung lugar. Tapos nag-search kami. Nag-search na kami. Nag-tear ka na. Nag-declare ko ng search the area. Pero yung gumapang, nakuha na yung baril. Nakuha na. Patay na. M16. May marka na Commander Rooney. Alam mo, mayroong pinakamataas na commander doon na binansagan namin na Commander Rooney. That time. If you have read the journals that time, yun talaga pinaka top head yan si Commander Rooney sa entire Cotabato MNLF. Pero yung tao na yon, hindi siya yon. Hindi yun siya. Hindi siya. Siguro, pinadala na sa kanya o binigay na sa kanya. Dahil, matindi rin yung tao na yun. Masyadong matapang eh. So, he must be commander also sa lower level. Nung wala nang kalmado na sitwasyon, ano yung decision mo? Nung wala na putukan, sabi ko, you search the area. So pag-search ng area, maraming patay doon na naiwan. Doon sa unahan, doon sentro ng artillery fire. Makikita mo yung mga patay doon na wala nang mga ganito dahil yung mga limbs sila sumabit na doon sa mabababang niyog. Mayroong mga niyog na bagong tanim. Doon na sumabit. Yun ang naka-demoralize sa kanila. Yung So marami kayo. fire support na yun. Marami kayong fire. Marami kami nakuha. We got 5 firearms the time. Sa doon lang sa Kwan. Yun lang sa pinakamalapit namin. Bali ko marami. Ang body count marami. So parang yun, kayo pa yung hinaras, kayo pa yung Kami ang hinaras. Kami pang
nakaganti sa kanila, nakatama ng madami dahil nakakuber man kami. Kumusta ang tropa mo, sir? Maganda ang moral nila. Dahil walang tama. Yung isa mayroong nadaplisan dito sa tainga lang. Sa tainga yung aking machine gunner. Yung humawak ng caliber 30. Parang yun yung nasabi mo sa sarili mo. Nakaganti. Oh, yun talaga ang araw na yun na masabi ko na at least I have already gain revenge for my people who were lost in Hulu. Yun ang experience ko na hindi ko makalimutan. Yung dalawang encounter na yun. Yung other encounters, mga na lang yun. Mga minors na lang yun. Yung kuhan, sir, ito, sir. Yung sa platoon leader that time. Kasi mahirap din yung nag-bush ng buhay nung time kasama ka nun. Sa mga namatay na yun, sir, kasamahan mo rin naman. Kung may message ka sa kanila, ano yun? Paparating mo sa kanila. Yung mga namatay. Labis ang pagdamdam ko nung sila ay namatay. Hindi ko maiwasan na tumulo yung luha ko. Ngayon, nung nakaganti kami, masabi ko na naipaghiganti ko na sila. At saka, sabi ko, huwag kayong mag-alala dahil kung nandiyan naman kayo sa kabilang buhay, ang inyong ginawa ay isang napakabayaning gawain. Sabi ko, hindi kayo makakalimutan ng ating bansa dahil ibinuwis niyo ang inyong buhay para lang magampanan natin ang tungkulin na mapangalagaan ang ating bayan. So, yun ang aking message sa kanila. Palagi kaming nanalangin na sana ay maayos na sila sa kalagayan sa kabilang buhay. Dahil yun ang palagi ng dasal na they should have found rest at the other side. And they should be proud of what they have done because the nation is too proud of their services as soldiers. Sir, ito, sir. May isa po. You're given a chance again, sir. Kung ibibigyan ka ng pagkakatao, sir, dahil bilang magsalita sa harapan na bataan na Dante, malaga. Ano yung si-share mo sa kanila? Yun. I will be very glad to share these experiences of mine na magiging motivation para sa kanila. Na mag-aral pagkatapos pumasok sa serbisyo, ayun, para maglingkod sa bayan bilang kasama sa hukbong sandata ng Pilipinas. Dahil para sa akin, ang profession ng soldiery is the most noble one. Yun ang aking maisisir sa kanila. So, wag nilang pag-isisihan kung if they choose to become members of the armed forces, that would be a very big pride for the nation and also a big honor for them also to serve the nation as soldiers. Yun ang aking message sa kanila. Unless kung may... Yun ang aking mga karanasan na hindi ko malilimutan. At sa puntong ito, nais kong magpasalamat kang Colonel Dennis Eclarin na siyang nangunguna, siyang namumuno sa ating national organization, sa ating mga Scout Rangers.